Nalaman natin sa pinakahuling saknong na nagsimula na si Don Diego sa kanyang paghahanap sa kapatid at sa ibong Adarna. Samahan natin ang prinsipeng ito para malaman kung maiiba ang kapalaran niya sa sinapit ng kanyang kapatid. Aralin ni Ka-6, Engkanto ng Kanta ng Ibong Adarna. Baon sa puso at dibdib ay makita ang kapatid, magsama sa madlang sakit sa ngalan ng pag-ibig. Hanapin ang kagamutang siyang lunas ng magulang, kahit pa pamuhunan ng kanilang mga buhay. Parang gubat, bundok, ilog. Tinahak ng walang takot, tinunton ng bulaos, ng tambor na maalindog. Sa lakad na walang humpay, nang may mga 5 buwan, ang kabayong sinasakyan ay nahapo at namatay. Sa gayon ay kinipkip ang lahat ng baon niya, kabundukay sinalungang nilakad na ng paa. Sa lungahing matatarik, inakyat niyang pilit, ang landas man ay matinik, inaari ring malinis. Hindi niya nalalamang siya pala'y nakadatal, sa tabor na sadyang pakay, dikit ay anon lamang. Noon niya napagmalas ang puno ng Piedras Platas, dahot sangay kumikintab, ginto pati mga ugat. Biglang napabulay-bulay ni Don Diegong namamaang, punong yaong pagkainam baka sa Adarnang bahay. Sa tabi ng punong ito, may napunang isang bato, sa kristal nakikitalot, sa matay tumutukso. Muli niyang pinagmalas ang puno ng Piedras Platas. Ang lahat ay gintong wagas, anaki may piedrias. Sa kanyang pakagaiya, sa kahon na anong ganda, inabot ng 5, madlang iboy nagdaan na. Sa gayong daming nagdaan, mga ibong kawan-kawan, walang dumapong isa man sa kahoy na kumikinang. Kaya ba't ang kanyang wika, ano bang laking hiwaga, punong ganday di sa pala, di maakit sa madla. Ganito kagandang kahoy, walang tumitirang ibon? Hiwagang di ko manunoy, sa aki lumilinggatong. Sa kahoy na kaagapay, mga ibon ay dumuklay. Punong ito'y siya lamang, tanging ayaw na dapuan. Datapwat anumang masapit, ako dito'y di aalis. Pipilitin kong mabatid, ang himalang nalilingid. Ano nga nang lumalim na ang gabing kaaya-aya, si Don Diego'y na mahinga, sa batong dooy nakita. Sa upoy di natagalan, ang prinsipeng naghihintay, ibong Adarna'y dumatal mula sa malayong bayan. Dumapo sa Piedras Platas mahinahong na mayagpag, hinusay ang mangungulag, balahibong maririlag. Ang prinsipeng mapagmasdan ang sa ibong kagandahan, ikaw ngayoy pasasaan at di sa akin ng kamay. Nang makapamayagpag na itong ibong engkantada, sinimulan na ang pagkantang lubhang kaligaligaya. Sa lambing ng mga awit ang prinsipeng nakikinig, mga matay na papikit, nakalimot sa daigdig. Sa batong kinauupo ay mahimbing na nangulaylay, na engkento ang kabagay, na hagis ng walang laban. Sino kayang di maidlip sa gayong lambing ng tinig? Malubhanang sakit, gagaling sa kanyang awit. 7 awit, bawat isa, balahiboy iniiba, at may kanya-kanyang gandang, sa titingin ay gayuma. Matapos ang pagkukuplas, ang Adarna ay nagbawas, si Don Diegong nasa tapat, inabot ng mga patak. Katulad din ni Don Pedro, siya'y biglang naging bato, magkatabi at animoy mga puntod na may multo. Nainip sa kakahintay ng berbanyang kaharian, amay hindi mapalagay, lumubha ang karamdaman. Ibig niyang ipahanap
ngunit nag-aalapaap utusan ng bunsong anak sa takot na mapahamak. Saka hindi niya nais ito'y malayo sa titig. Ikawalay nitong saglit, libo niyang dusat sakit. Buod ng aralin ni Kaaning. Sa 5 buwang paglalakbay ni Don Diego upang hanapin ang kapatid at ang lunas sa sakit ng haring ama, namatay ang sinasakyan niyang kabayo kung kaya't siya'y naglakad na lamang hanggang makarating sa bundok Tabor at puno ng Piedras Platas. Namangha si Don Diego sa kanyang nakitang puno na makintab at sa ugat nitong ginto. Napuna din niya ang isang batong kristal ngunit binaling muli ang tingin sa puno. Ang prinsipe ay nagtataka sapagkat wala ni isang ibon man lamang ang dumapo sa puno. Pagsapit ng gabi, ang ibong Adarna ay dumapo at namayagpag sa puno. Nagsimula itong umawit ng 7 beses at balahibo din ay iniiba. Nakatulog si Don Diego sa himbing ng boses ng Adarna, ngunit sa kasamaang palad siya ay napataka ng dumi nito at gaya ni Don Pedro, siya rin ay naging bato. Sa kaharian naman ng Berbanya, ang hari ay hindi mapalagay kung kaya't lumubha ang kanyang karamdaman dahil sa paghihintay sa anak. Nais niyang ipahanap ang ibon sa bunsong anak, ngunit nangangamba siyang ito'y mapahamak.